Mainit ang sikat ng araw nang sumalubong kay Lito. Isang lalaking halos kumakapit na lang sa butil ng bigas para mabuhay. Nakaupo siya sa gilid ng malaking pabrika. Nakasuot ang damit na kupas, may butas sa manggas at tsinelas na halos wala ng talampakan. Sa tabi niya ay nakahandusay ang kanyang maliit na lata kung saan siya umaasa ng barya mula sa mga dumaraan. Tubig, barya, kahit kaunti lang po. Mahina niyang bulong habang pinagmamasda ng mga trabahador na nagsisilabasan. Ilang estudyante ang dumaan at napailing. Ang iba na may nag-iwas ng tingin. Para bang hindi siya umiiral. Sanay na si Lito sa ganoong tingin. Tingin ng panghusga, tingin ng pangutya, tingin na nagsasabing wala siyang halaga. Ngunit sa ilalim na maraming anyo at ng amoy pawis at alikabok, may baon siyang sikreto. Dati siyang top engineer sa probinsya. Isa sa mga pinakamagaling sa larangan ng mechanical design. Subalit isang trahedyang nagdala sa kanya sa lansangan. Sunod-sunod na pagkamatay ng kanyang pamilya at pagkakalubog sa utang. Nawalan siya ng gana at tuluyan na lamang napadpad sa Maynila dala ang bigat ng nakaraan. Sa loob ng pabrika, may kaguluhan. Ang isang malaking makina. Ang pinakapuso ng produksyon ay biglang tumigil. Maingay ang alarm at lahat ng empleyado ay nagtakbuhan. "Sir Gerald, hindi umaandar ang generator system!" Sigaw ng isang technician. Lumapit ang tatlong engineer. Isa dito ay si Gerald, ang team leader na kilala sa pagiging matapang ngunit responsable. Si Bugoy, ang pinakamasayahing ngunit mabilis sumuko. At si Daniel, ang pinakabata ngunit masigasig. Lahat sila ay eksperto, ngunit iba-ibang estilo ang dala. Binuksan nila ang panel, kumurap-kurap ang mga ilaw, at amoy sunog ang loob. "Bakit ganito? Nakailang reset na ako. Ayaw pa rin," sabi ni Daniel, pawis na pawis. "Parang short circuit," ani Bugoy habang sinusuri ang wiring. "Pero bakit sabay-sabay nagloko ang sensors?" Dugtong pa niya. Si Gerald na may pinilit i-manual override, ngunit wala ring nangyari. "Kung hindi ito maayos ngayon, titigil ang buong produksyon. Milyon ang malulugi. May parating pang shipment mamayang gabi." Lalong nagkagulo ang lahat. Ang mga manggagaway nag-uusap-usap at ang iba na may nag-aalala kung baka mawalan sila ng trabaho kapag hindi na ibalik ang operasyon. Sa labas, naririnig ni Lito ang usapan. Napatayo siya mula sa gilid ng padera at dahan-dahang lumapit sa gate. Hindi siya pinansin ng guard. Abala ito sa pagtulong sa mga tumatakbong empleyado. Lumapit si Lito sa mismong bungad ng planta. Kita niya ang nagkakandarapang mga engineer. Ang malalaking screen na nagtitwingkel ng red alert. At ang mga trabahador na napapakamot sa ulo. "Hindi nyo kaya yan sa ganyang paraan." Mahina niyang sabi, halos pabulong. Pero may halong kumpiyansa. Napalingon si Bugoy. "Hoy, sino ka?" "Pulubi, huwag kang makialam dito. Baka madamay ka pa." Pero hindi natinag si Lito. Lumapit siya ng dahan-dahan, dala pa rin ang kanyang lata ng limos. "Kung gusto nyo, ako nang titingin," diretsong sabi niya. Napanganga si Daniel. "Ano raw? Ikaw? Pulubi ka lang." "Hindi lahat ng pulubi, walang alam," sagot ni Lito. Nakatitig sa kanila ng diretsyo. "May mga bagay na hindi mababasa sa libro, kundi sa karanasan." Nagkatahimikan saglit. Ang mga trabahador na nakapaligid ay nagtawanan. "Narinig nyo yun? Ang pulubi, mag-aayos ng makina!" Sigaw ng isang janitor.
Baka mas lalong masira yan. Dagdag pa ng isa. Pero kakaiba ang titig ni Lito. Hindi ito yabang, kundi kumpiyansa na may halong kababaang loob. Si Gerald, na pinakamatino sa grupo, ay napakunot ang noo. Hindi siya basta naniniwala, pero may kakaibang pakiramdam na gumuhit sa kanyang isipan. Bakit sa tingin mo? Kaya mong ayusin to? Tanong ni Gerald. Umiling naman si Lito. Hindi ko iniisip. Alam kong kaya ko. Nakikita ko na kung saan ang problema kahit dito lang sa labas. Napataas ang kilay ni Daniel. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Itinuro ni Lito ang isang bahagi ng makina. Kumukurap ang ilaw ng sensor na yan. Ibig sabihin, may delay sa signal transmission. Hindi wiring lang ang problema, kundi mismong synchronization ng frequency. Hindi tatama ang reset hanggat hindi nyo nililinis ang capacitor bank at nire-realign ang phase regulator. Ani Lito. Napatigil ang tatlong engineer. Tama ang sinabi niya, pero paano niya alam yun nang hindi pa nakikita ang loob? Tanong nila. Imposible. Sambit naman ni Bugoy. Paano mo nakita yun? Napangiti si Lito ng mapait. Dati, trabaho ko yan. Bago ako naging ganito. Nagkatinginan sina Gerald, Daniel at Bugoy. Hindi sila makapaniwala. Pero parang may bahagi sa kanilang utak na nagsasabing subukan. Kung ako sa inyo, dagdag ni Lito, bibigyan niyo ako ng pagkakataon. Kasi kung hindi, titigil ang planta ninyo. At baka sa loob ng isang linggo, lahat kayo mawawalan ng trabaho. Nagkaroon ng bulungan. Ang mga trabahador ay nagtatawanan pa rin. Pero halata ang kaba sa mga mukha nila. Si Gerald, matapos ang ilang segundo ng katahimikan, ay huminga ng malalim. Sige, sabi niya, nakatingin kay Lito. May 10 minuto ka. Kapag mali ka, paalisin ka kagad dito. Kapag tama ka, ngumiti siya ng bahagya. Baka makumbinsi mo kami. Ngumiti naman si Lito. Una sa mahabang panahon, pakiramdam niya'y may liwanag na muling sumilay sa kanyang buhay. Tahimik ang paligid habang nakatayo si Lito sa harap ng dambuhalang makina. Ang tunog ng alarm ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Sinyalis ng pagkaantala sa operasyon ng planta. Sa gilid, nakapamewang si Gerald. Nakakunot noo si Daniel. At nagdududa pa rin si Bugoy. Samantalang ang mga trabahador ay nagsisilip. Tila nanonood ng palabas na malapit ng mauwi sa kabiguan. Hoy pulubi! Pasigaw na wika ni Bugoy. 10 minuto lang ha. Huwag mong aksayin ang oras namin. Hindi nagpalatang naapektuhan si Lito. Imbis, tumango lamang siya. Oo, sapat na yon. Ani Lito. Nilapitan niya ang panel. Hinaplos niya ang gilid nito. At sa kabila ng alikabok at langis, parang muling bumalik sa kanya ang pakiramdam ng nakaraan. Sa mga daliri niya ay bumalik ang memorya ng mga gabing halos walang tulog sa pagdisenyo ng prototype machines sa isang probinsya. Noon, siya ang tinitingalang engineer. Hindi ang iniinsulto at kinukutya. Habang tinitignan niya ang mga switch, naramdaman niya ang mga matang nakatutok sa kanya. Hindi yon simpleng tingin lamang. May halong panghusga, panginsulto at pagdududa. Ngunit may isa ring titig na naiiba. Kay Gerald, hindi yun buong paniniwala. Ngunit hindi rin buong pagbaliwala. Isa yung titig na nagsasabing patunayan mo. Pinindot ni Lito ang ilang boton, tsaka pinatay ang isang bahagi ng circuit. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Daniel at halos tumakbo papalapit. Kapag pinatay mo yan,
Masisira ang safety system. Dagdag pa ni Daniel. Hindi, sagot ni Lito. Kalmado pa rin. Masisira kung hahayaan nyo lang siyang nakabukas habang nakashort ang kapasitor. Kailangan munang i-discharge bago magsimula muli. Napanganga si Daniel. Tama na naman ang sinabi nito. Kahit sa teorya, iyon ang tamang proseso. Pero paano niya alam agad? Samantalang sila ilang oras na ring nakikipaglaban sa makina. Sa ikalawang minuto, binuksan ni Lito ang compartment ng capacitor bank. Amoy sunog ang loob at halatang matagal nang hindi nalilinis. Kumuha siya ng basaan mula sa isang lalaking janitor na nakatingin. Pwede ba ito? Tanong ni Lito. Napailing ang janitor. Basaan lang yan, sir. Pero sige. Habang pinupunasan ng loob, nagsalita siya. Ito ang isa sa mga bagay na laging nakakalimutan ng mga engineer. Hindi lahat ng problema nakikita sa diagram. Minsan, simple lang. Dumi, alikabok, moisture. Kapag naghalo sa kuryente, siguradong palya. Sa ikatlong minuto naman, nagsimulang magbulungan ng mga trabahador. Teka, parang may alam nga siya. Baka tsamba lang yan. Pero grabe, kabisado niya yung ginagawa niya. Sabi ng mga empleyado. Sa ika-4 na minuto, kinuha ni Lito ang maliit na tornilyo sa gilid at inadjust ang phase regulator. Saktong-sakto ang anggulo. Napahawak sa ulo si Bugoy. Ano ba yan? Parang sinadya ng Diyos na ipinanganak siyang mekaniko. Hindi lang basta mekaniko, sagot ni Gerald, nakatitig pa rin. May disiplina ng engineer ang kilos niya. Samantala, sa ika-5 minuto, pinindot ni Lito ang reset switch. Tumigil ang kumukurap na ilaw ng sensor. Pero hindi pa rin nag-on ang buong makina. May iba pang problema. Huminga siya ng malalim. Nakakabit pa rin sa luma ng synchronization. Hindi magtatama ang signal. Ani Lito. Ano raw? Bulong naman ng isang technician. Ngumiti naman si Lito. Kailangan ko ng copper wire. Manipis lang. Meron ba kayo? Nagkatinginan ng mga trabahador. May isang tumakbo at nagdala ng piraso ng wire. Agad yung tinanggap ni Lito at inumpisahan ayusin. Sa ika-6 na minuto, sinimulan niyang ikabit ang wire at gumawa ng temporary bridge. Sa loob-loob niya, parang bumabalik ang sigla ng dati niyang pagkatao. Naalala niya mga panahong siya'y pinapalakpakan ng kanyang mga kasamahan sa probinsya. Ikaw ang utak ng bayan, Lito, sabi ng kanyang dating boss. Ngunit lahat ng iyon ay naglaho nang mawalan siya ng pamilya at masadlak sa pagkakalulong sa alak at utang. Ngayon, bulong niya sa sarili. Baka ito lang simula. Samantala, sa ika-7 minuto, pinagmasdan niya muli ang panel. Malapit na. Ilang segundo na lang. Sir Gerald, tawag niya. Handa na ba kayong mag-restart? Hindi agad sumagot si Gerald. Nakatitig lang siya kay Lito. Waray sinusuri kung ito ba'y karapat-dapat pagkatiwalaan. Sa huli, tumango din siya. Sige, subukan natin. Sa ika-8 minuto, pinindot ni Lito ang main breaker. Wait! Sigaw ni Bugoy. Baka sumabog! Ngunit hindi natigil si Lito. Marahan niyang inon ang breaker. Kumislap ang mga ilaw. Sumindi ang mga panel at unti-unting bumalik ang buhay ng makina. Nagsimula itong umikot. Umalingaw-ngaw ang tunog ng mga gears. At bumalik sa normal ang lahat ng sensor reading. Oh my God! Sigaw ng isang technician. Nag-work! Buhay na ulit! Buhay na ulit ang makina! Hiyawan ng mga trabahador. Sa ika-9 na minuto, nagsimula ang palakpakan. May ilan pang hindi makapaniwala
at ang iba na may napapailing na lang. Pero iisa lang ang katotohanan. Ang pulubi ang nagbalik sa buhay ng planta. Si Gerald ay hindi pa rin makapaniwala. Tumango siya kay Lito. Hindi ko alam kung paano mo to nagawa, pero saludo ako sa iyo. Sa ika-10 minuto naman, hinawakan ni Lito ang kanyang lata ng barya. Ngumiti siya ng mapait. Minsan, ang taong inaalipusta ninyo, siya pala magliligtas sa inyo. Dahil doon ay natahimik ang lahat. Wala nang kumibo. Kahit si Bugoy na kanina'y pawang galit, ay walang nasabi at napayuko na lamang. Ngunit bago pa siya makaalis, biglang may lumapit sa kanya. Isang matandang lalaki na nakabarong, halatang mataas ang posisyon. Anong pangalan mo? Tanong nito. Nagulat si Lito, ngunit sinagot niya. Lito po, aniya. Ngumiti ang matanda. Simula ngayon, hindi ka napulubi dito. May trabaho ka na sa planta. Nagpalakpakan muli ang mga tao. Ngunit higit sa lahat, hindi lang trabaho ang binigay kay Lito, kundi panibagong pag-asa na muling bumangon mula sa kanyang pagkakalugmok. Kinabukasan, tila bagong tao si Lito nang bumalik siya sa planta. Hindi na siya ang pulubing nakaupo sa gilid ng gate kahapon, kundi isang lalaking muling nagkaroon ng saysay. Suot niya pa rin ang kanyang lumang pantalon at kupas na kamiseta. Ngunit may dala na siyang ID na ipinairam mismo ng may-ari ng planta. Isang simbolo na siya'y may lugar sa loob. Habang naglalakad siya papasok, ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya. May mga umahanga, may mga naiinggit, at may ilan pa ring nagdududa. Siya yung pulubi kahapon, di ba? Bulong ng isa. Oo, pero grabe. Siya pala yung nakapag-ayos ng makina. Kung hindi dahil sa kanya, tigil sana ang produksyon natin. Ewan ko, baka tsamba lang. Tingnan natin kung magtatagal siya, sabi ng mga empleyado. Naririnig ni Lito ang mga iyon, ngunit hindi na siya naaapektuhan. Kahapon lang, halos wala siyang makain. Ngunit ngayon, may pagkakataon na siyang patunayan ang kanyang sarili. Samantala sa opisina, tinawag siya ni Mr. Vicente, ang may-ari ng planta. Isang matandang seryoso ang mukha, ngunit mabuti ang puso. Nandun din sina Gerald, Bugoy at Daniel. Lito, panimula ni Mr. Vicente. Kahapon, ipinakita mo sa lahat na hindi matutumbasan ng itsura o estado ng buhay ang tunay na kakayahan. At dahil doon, nais kitang opisyal na kunin bilang consultant engineer ng planta. Nagulat si Lito. Consultant? Pero sir, wala na po akong lisensya. Hindi ko na na-renew at matagal na akong walang practice. Ngunit ngumiti si Mr. Vicente. Walang problema. Kung kinakailangan, tutulungan ka naming ayusin ang lahat ng iyon. Ang mahalaga, ang galing at karanasan mo. Hindi mo yan mawawala. Hindi nakapagsalita si Lito. Napaluwa siya. Ngunit agad niyang pinahid ang kanyang mga mata. Maraming salamat po sir, ani Lito. Ngumiti si Gerald at tinapik siya sa balikat. Welcome sa Team Lito. Ngayon, ikaw naman ang magtuturo sa amin. Samantala sa kabilang banda, ipinakilala si Lito ng buong engineering team. Una, halata ang pagdududa ng ilan, lalo na't galing siya sa kalye. Ngunit nang magsimula siyang mag-lecture tungkol sa synchronization modules at capacitor management, unti-unting nagbago ang tingin nila. Hindi pala biro ang alam niya, bulong ng isang technician. Parang mas malinaw pa siya magpaliwanag kaysa sa mga professor natin dati. Dagdag ng isa. Si Daniel ay abot tenga ang ngiti. Sir Lito, ang galing niyo po.
Sana matuto ko ng marami sa inyo, ani Daniel. Habang si Bugoy naman ay nakahalokip-kip pa rin. Che, tingnan natin kung magtatagal ang palabas na to. Alam ni Lito na hindi agad mawawala ang duda ng lahat. Ngunit hindi na niya intensyon na kumbinsihin ang bawat isa. Ang nais lang ni magampanan ng bagong papel na ipinagkatiwala sa kanya. Makalipas ang ilang araw, dumating ang panibagong problema. Hindi lang makina ang bumigay ngayon, kundi buong power distribution system ng planta. Sir Gerald, may overload na naman, sigaw ng isang technician. Kung hindi natin maayos agad, puputok ang buong linya. Agad na kumilos ang team. Nagpatawag ng emergency meeting si Gerald. Mga kasama, panimula niya. Ito na siguro ang pinakamabigat na problema natin ngayong buwan. Kung hindi natin malulutas, mapipilitan tayong ihinto ang planta ng 3 linggo. Nagkatinginan ang lahat. 3 linggo? Ibig sabihin, milyong-milyong pisong malulugi at baka magsara pa ang kumpanya, sabi ng isang engineer. Tumayo naman si Lito. Bibigyan niyo ba ako ng pagkakataong muli? Aniya. Tinitigan siya ni Bugoy. Ano? Ikaw na naman. Akala ko kahapon lang yun. Ngunit sumagot si Gerald. Hayaan natin siya. Kung may idea siya, pakinggan natin. Lumapit si Lito sa board at nagsimulang mag-drawing ng diagram. Ang problema, hindi lang sa makina mismo. Ang design ng distribution ninyo ay luma na. Kaya kapag sabay-sabay nag-demand ang mga bagong unit, hindi kinakaya ng sistema. Ang solusyon, kailangan natin maglagay ng temporary bypass gamit ang secondary transformer. Kung hindi, paulit-ulit itong mangyayari. Nagbulungan ang lahat. Totoo ang sinabi niya, ngunit napakahirap ng solusyon. Pero Sir Lito, tanong ni Daniel, wala tayong available na secondary transformer. Ngunit ngumiti lamang si Lito. Meron. Nakita ko kanina sa storage area. Luma nga lang, pero kayang-kaya pang gamitin kung aayusin. Napataas ang kilay ni Bugoy. Paano mo alam? Tanong niya. Hindi lahat ng tao, dumadaan lang. Minsan, tumitingin din. Sagot ni Lito na may halong ngiti. Sa gabing iyon, nagsimula ang team na ayusin ang transformer. Ang lahat ay nagtrabaho. Si Gerald na nagplano ng sequence. Si Daniel na nagdala ng mga gamit. Si Bugoy na kahit ayaw umamin ay tumulong na rin. At si Lito na siyang gumabay sa proseso. Sa unang pagkakataon, nagtrabaho sila bilang isang tunay na team. Hindi na sila nagtinginan ng masama, kundi nagtulungan para sa iisang layunin. Sir Lito, tama ba itong koneksyon? Tanong ni Daniel. Medyo bawasan mo pa ng 2 turns para hindi mag-overheat. Sagot ni Lito. Kung hindi mo sinabi, baka sumabog na to. Biro ni Bugoy. Ngunit halatang may halong respeto na. Sa madaling araw, matapos ang mahabang oras ng pag-aayos, natapos nila ang system. At nang buksan nila ang kuryente, hindi na nag-overload ang planta. Yes! Sigaw ni Daniel. Nag-work! Grabe! Hindi ako makapaniwala! Sabi ng technician. Pulubi lang siya dati, pero siyang nagligtas ulit sa atin. Dugtong pa nito. Samantala kinabukasan, hindi na si Lito ang pulubi para sa mga trabahador. Siya na ngayon ang Sir Lito, ang taong nagbalik ng sigla at pag-asa sa buong planta. Lumapit si Gerald sa kanya. Lito, kung hindi dahil sa iyo, baka wala na kaming trabaho. Salamat. Tumawa naman si Lito. Hindi mo kailangan magpasalamat. Ang mahalaga, nagawa natin ang magkakasamang trabaho. Tahimik naman si Bugoy. Ngunit kalaunan
ay nilapitan din siya. Alam mo, mali ako kahapon. Akala ko palabas lang ang lahat. Pero ngayon, sigurado na ako. Totoo ka. Pasensya na kung minamalit kita noon. Ngunit ngumiti lamang si Lito. Walang problema. Ang mahalaga, natuto tayo. Habang nakaupo siya sa bench ng planta, nakatingin sa pagsikat ng araw, nakaramdam si Lito ng kakaibang init ng dibdib. Matagal na niyang nakalimutang mangarap. Ngunit ngayon, unti-unti na itong bumabalik. Siguro, bulong niya sa sarili. Hindi pa huli para magsimula muli. Aniya pa. Lumipas ang ilang linggo at tila ba naging mahalagang haligi na si Lito ng planta. Ang mga trabahador ay lumalapit na sa kanya para humingi ng payo. At maging ang ilang bagong engineer ay nakikinig sa kanya mga lecture. Ngunit sa likod ng lahat ng papuri, may mga matang nagmamasid na hindi masaya sa kanyang pag-angat. Isang hapon, habang abala ang lahat sa production, dumating ang isang lalaki na nakasuot ng mamahaling suit. Matikas ang tindig at halatang sanay sa kapangyarihan. Siya si Engineer Reyes, isang kilalang consultant na matagal ng kontratista ng kumpanya. Ano itong naririnig ko? Malakas niyang tinig. Umalingaw-ngaw sa buong planta. May isang pulubi raw na nakapasok dito bilang konsultant? Tanong niya. Nagkatinginan ng mga tao. Naroon sina Gerald, Bugoy at Daniel. Lahat napahinto. Si Lito na may kalmadong nakaupo. Hawak ang kanyang diagram. Sir Reyes! May naong tugon ni Mr. Vicente na kagagaling lang sa opisina. Siyang nagligtas ng operasyon noong sumablay ang makina at power system. Kung hindi dahil sa kanya, baka nagsara na tayo. Umiling naman si Reyes, halatang hindi kumbinsido. Hindi sapat ang kwento. Kailangan ng lisensya, papeles, at tamang kwalifikasyon. Paano ka makakatiwala sa isang taong galing sa kalye? Napatahimik ang lahat. Ang mga dating umahanga kay Lito ay nagsimulang mag-alinlangan. May punto si Engineer Reyes, bulong ng isang technician. Oo nga, baka nga tsambalangan lahat ng yun. Dagdag ng isa pa. Nakaramdam ng bigat si Lito, ngunit hindi siya nagsalita agad. Hinintay niyang matapos si Reyes. Kung talagang magaling ka, patuloy ni Reyes. Nakatitig ito kay Lito. Patunayan mo. Ako mismo magbibigay ng pagsubok. Kung pumalpa ka, aalis ka kaagad sa kumpanyang ito. Dahil sa sinabi nito ay natahimik ang lahat. Ang hamon ni Reyes ay mabigat. Anong klaseng pagsubok? Tanong ni Gerald, halatang nag-aalala. Ngumiti si Reyes, ngunit may halong pangungutya. May sira sa isa sa mga bagong imported na makina sa kabilang warehouse. Kahit mga tao ko, hindi pa mahanapan ng solusyon. Kung kaya mong ayusin niyo sa loob ng isang araw, tatanggapin kong karapat dapat ka. Kung hindi, mag-impake ka na. Napatitig si Lito kay Reyes. Kita niya mga matang puno ng pangmamataas. Ngunit imbis na umatras, ngumiti siya. Kung yan ang gusto mo, tatanggapin ko. Lakas loob na sabi ni Lito. Dinala si Lito at ang team sa isang malaking warehouse. Doon, naroon ang isang makabagong makina na ginagamit para sa packaging system. Imported mula ibang bansa. Halos lahat ng manual ay nakasulat sa wikang banyaga. Good luck! Sarkastikong sabi ni Reyes. Kahit mga eksperto, hirap dyan. Iniwan niya ang grupo at tumupo sa gilid. Nakahalokip-kip. Wari nag-aabang ng pagkakamali ni Lito. Habang tinitingnan ni Lito ang makina, lumapit si Daniel. Sir Lito, kaya niyo po ba talaga ito? Ang hirap basahin ng manual at ang daming sensors. Ngumiti si Lito kahit may kaba sa dibdib. Kung kaya ng tao na gumawa nito, kaya rin nating intindihin.
Hindi kailangan perpekto. Kailangan lang ng tiyaga. Si Gerald ay lumapit din. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Nandito kami. Ngunit hindi pa rin mawala ang alinlangan sa paligid. Naririnig ni Lito ang bulungan ng iba. Siguradong babagsak siya ngayon. Hindi ito tulad ng kahapon. Ibang level na ito. Narinig niyang sabi. At higit sa lahat, naririnig niya ang boses ng sariling takot. Paano kung mabigo ka? Paano kung totoo ang sinasabi nila na wala ka ng halaga? Naririnig niya sa kanyang isip. Magsisimula na sana si Lito nang biglang lumapit si Bugoy. Alam mo, Lito, mahina nitong sabi. Nung una, hindi talaga ako naniniwala sa iyo. Pero nung nakita ko ang ginawa mo sa Transformer, nagbago ang isip ko. Kaya kung sakali, tutulungan kita ngayon. Nagulat si Lito. Noon lang niya narinig mula kay Bugoy ang tunay na suporta. Dahil doon ay tumango siya. Salamat. Lahat tayo, may parte dito. At nagsimula na silang magtrabaho. Una, binuksan ni Lito ang control panel. Halata agad ang problema. Hindi nakakatanggap ng tamang signal ang mga sensors. Pero hindi lang iyon. May mali sa mismong pag-install ng makina. Bakit parang minadali ang pag-setup nito? Tanong ni Lito. Tama ka. Sagot naman ni Gerald. Ang kontraktor ang nag-install nito. Pero laging may error. Huminga ng malalim si Lito. Kung ganun, kailangan nating i-realign mula simula. Oo, mahirap. Pero kung sabay-sabay tayo, matatapos natin. Dito nasubok ang kanilang pagkakaisa. Si Daniel ang nagtatranslate ng ilang bahagi ng manual gamit ang cellphone app. Si Bugoy ang nag-check ng wiring. Si Gerald ang nag-coordinate ng mga tao. At si Lito ang utak ng operasyon. Siya din ang gumabay sa lahat. Bugoy, bawasan mo ng 2 volts ng linya. Daniel, hawakan mo yung sensor. Iyan, tama. Gerald, pakisabi sa mga tao, i-realign ng conveyor belt sa markang ito. Utos niya. Ilang oras silang nagtrabaho. Pawis ang tumutulo. Kamay na nanginginig, ngunit walang sumuko. Pagsapit ng gabi, handa na silang subukan. Ready? Tanong ni Gerald. Ready! Sagot ng lahat. Tumango si Lito at pinindot ang switch. Sandaling katahimikan ang nangyari. Lahat ng matay nakatutok sa makina. Ilang segundo, walang nangyari. Nagsimula ng mapangiti si Reyes. Halos sabik makita ang pagkatalo. Ngunit biglang umandar ang makina. Dahan-dahang gumalaw ang conveyor. Sumindi ang mga sensor at nagsimula ang packaging process. Mas maayos at mas mabilis pa kaysa dati. Yes! Sigaw ni Daniel. Halos tumalon sa tuwa. Walang imposible kay Sir Lito. Dagdag pa ng isa. Nagpalakpakan ang lahat. Ngunit si Reyes ay hindi makapaniwala. Lumapit si Lito kay Reyes. Hindi siya mayabang. Hindi rin siya galit. Bagkus, payapa ang kanyang tinig. Engineer Reyes, hindi ko ginawa ito para ipahiya ka. Ginawa ko ito dahil ito ang trabaho ko. Ang tumulong at mag-ayos ng sirang bagay. Kung may natutunan tayo ngayon, siguro ito. Hindi nasusukat ang kakayahan ng tao sa suot niya, kundi sa puso at dedikasyon niya. Hindi nakasagot agad si Reyes. Kita sa kanyang muka ang hiya. Ngunit hindi na niya kayang ipagkaila ang katotohanan. Tumayo si Mr. Vicente at pumalakpak. Bravo! Lito! Ikaw ang patunay na ang tunay na talino at kabutihan ay hindi natatabunan ng kahirapan. Nagpalakpakan muli ang lahat. At sa gabing iyon, lalong tumibay ang tiwalang ng lahat kay Lito. Ngunit sa puso niya, alam niyang ito pa lang ang simula ng mas mabibigat na pagsubok.
Mabilis na kumalat ang balita sa planta. Isang pulubi ang tinawag para ayusin ang makinang hindi kayang solusyonan ng mga lisensyadong inhenyero. Lalong umingay ang paligid at ang mga empleyado ay nagsipagbulungan. Para bang hindi nila matanggap ang idea na may taong mula sa lansangan ang tatratuhin bilang tagapagligtas ng kanilang trabaho. Si Lito, tahimik lang na nakaupo sa gilid. Hawak pa rin ang isang lumang gamit na ipinuslit niya mula sa kanyang kahon ng mga gamit. Pinagmamasdan niya ang makina at dinadama ang bawat tunog na inilalabas nito. Parang musika na siya lang ang nakakaunawa. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Biglang singhal ng isa sa mga inhenyero na si Engineer Sarmiento. Isang veterano at mayabang na leader ng grupo. Ilang taon kami nag-aral para dito. Ikaw, pulubi lang na walang alam sa siyensya ng makina. Nagkatinginan ang lahat. Si Gerald ay napapikit na lamang at bulong sa sarili. Huwag na sanang sumuko si Lito. Niya. Pero imbis na umatras, tumayo si Lito ng tuwid. Kung kaya niyong ayusin, bakit hanggang ngayon hindi pa rin ito maandar? Ilang araw na kayo nagtsatsaga rito. Siguro minsan, hindi diploma ang batayan ng karunungan. Minsan, puso at karanasan. Napangangang ilan at naramdaman ni Bugoy ang kilabot. Hindi niya akalaing kayang magsalita ni Lito ng ganoon katapang. Si Daniel naman, bagamat medyo nag-aalinlangan pa rin, ay unti-unting nadadala ng tapang ng kanilang kaibigan. Kung sigurado ka, patunayan mo! Sagot ni Engineer Sarmiento na puno ng panguuyam. Pero kapag sumablay ka, aalisin ka kaagad dito at hindi ka na pwedeng lumapit sa planta. Napatahimik ang lahat. Ramdam nila ang bigat ng kondisyon. Ngunit tumango lamang si Lito. Tinatanggap kong hamon mo. Niya. Habang nagsisimula siyang magtrabaho, kinuha niya ang ilang gamit mula sa lumang toolbox na dala niya. Mga simpleng tornilyo, isang kalawangin ng screwdriver, at ilang piraso ng wire na akala ng iba'y walang silbi. Pinagmasdan ng mga tao kung paano siya kumilos. Walang manual, walang high-tech na gagamitin. Ngunit bawat galaw niya ay parang may direksyon at tiwala. Si Bugoy naman ay napabulong. Parang sanay na sanay siya. Para bang dati na niyang nahawakan ng ganitong makina. Nagulat si Gerald. Oo nga, tinan mo mga mata niya. Parang nakikita niya ang problema bago pa man lumabas. Habang tumatagal, unti-unti nang nagiging malinaw ang ginagawa ni Lito. Binuksan niya ang panel at pinakinggan ang tunog ng loob. Pinakiramdaman niya ang bawat puwersa ng hangin at alon ng kuryente. Hindi ito karaniwang paraan ng isang inhenyero, pero ramdam ng lahat na may alam siya. Ngunit hindi natapos doon ang hamon. Biglang sumingit si Engineer Sarmiento at kinutya siya. Hindi sapat ang pandinig at pakiramdam. Dapat may eksaktong kalkulasyon. Dapat may formula. Kaya mong gawin iyon? Sandaling natahimik si Lito, pero ngumiti siya. Hindi lahat ng bagay nasusukat ng numero. Minsan, kailangan mo lang makinig. Ang makina, parang tao. May tibok, may hinga, may damdamin. Kung papakinggan mo ng buo, sasabihin niya kung saan siya masakit. Napaawang ang bibig ng ilan. Ang simpleng paliwanag ni Lito ay tumagos sa puso ng marami. Lalo na sa mga trabahador na matagal nang nagtitiis sa hirap ng trabaho. Nang matapos ang unang pagsubok niya, pinindot niya ang switch. Lahat ay napahawak sa kanilang dibdib. Inaasahan kung ano ang mangyayari. Biglang umandar ang makina. Bagamat hindi pa tuluyang maayos, nagsimula itong gumulong na mas maayos kaysa sa dati. Dahil doon ay nagulat ang lahat. Ang hindi nila nagawa sa loob ng 3 araw, nagawa ni Lito sa loob lamang ng kalahating oras.
Palakpakan sana ang mga trabahador, pero pinigilan sila ng mga inhinyero. Hindi pa tapos yan. Pansamantalang gumana lang yan. Sigaw ni Sarmiento. Kung tunay ka magaling, tapusin mo hanggang sa tuluyang gumana ng buo. Humarap si Lito sa lahat. Pawis na pawis ngunit may ngiting hindi matinag. Kung ganon, aniya, hawakan ko ang hamon nyo. Hindi lang ito basta pagkukumpuni ng makina. Ito ay patunay na kahit sino, kahit pulubi, may kakayahang gumawa ng himala kapag binigyan ng pagkakataon. Sa puntong iyon, hindi lamang makina ang nais niyang ayusin. Gusto rin niyang baguhin ang pananaw ng lipunan, na ang karunungan ay maaaring matagpuan kahit sa pinakamababang estado. At doon nagsimula ang pinakamalaking pagsubok ni Lito, ang magtagumpay laban sa pagdududa ng mga bihasang inhinyero. Gulat na gulat ang lahat ng umandarang makina. Umalingaw-ngaw sa loob ng planta ang ugong nito na matagal nang hindi naririnig ng mga trabahador. Ang ilan ay napaindak pa sa tuwa, ngunit pinipigilan nila ang sarili. Parang may takot na baka biglang bumalik ang katahimikan at muling bumigay ang lahat. Nakatingin kay Lito ang mga mata ng daan-daang tao. Sa isang iglap, mula sa pagiging isang pulubi, siya na ngayon ang sentro ng atensyon. Pero si Lito, kalmado lang. Huminga ng malalim at muling yumuko para ipagpatuloy ang ginagawa. Hindi pa tapos, aniya habang pinapakinggan ang ritmo ng makina. Naririnig ko pang paghingal nito. Kailangan kong linisin ang loob, tanggalin ang barya, at ayusin ang tamang daloy. Hindi sapat yan, sigaw muli ni Engineer Sarmiento. Halos mapula ang mukha sa inis. Kung hindi ka marunong mag-compute ng tamang voltage, pressure, ratio, at torque, specification, madadamay tayong lahat kapag sumabog yan. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, sumabat si Gerald. Sir, 3 araw na kayong nandito at hindi nyo pa rin maayos. Bigyan natin siya ng pagkakataon. Kung may mali, tayo magbabantay. Nag-angat ng kilay si Sarmiento. At ano ka ba? Trabahador ka lang. Hindi ka engineer. Huwag mong ipilit ang sarili mo. Ngunit nakita ng lahat kung paanong dumipensa si Gerald. Sa unang pagkakataon, isang ordinaryong manggagawa ang tumayo laban sa mga nakakataas at ginawa niya iyon para sa isang pulubi. Kinuha ni Lito ang kalawangin niyang gamit. Isa-isang binaklas sa mga bahagi ng makina na tila matagal nang hindi napapansin. Ang iba, halos walang kwenta na sa paningin ng mga modernong inhinyero. Ngunit sa kamay ni Lito, bawat tornilyo at bawat piraso ng wire ay may halaga. Bugoy, abot mga ang liha. Kailangan kong pakinisin itong baradong bahagi. Utos ni Lito. Mabilis na tumakbo si Bugoy. Parang bata na sabik makatulong. Eto na, Kuya Lito. Abot niya. Daniel, bantayan mo ang pressure gauge. Kapag umabot sa pula, isara mo agad ang balbola. Tumango si Daniel, bagamat halatang kinakabahan. Sige, pero Lito, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Ngumiti si Lito. Sigurado. Sa lansangan, araw-araw kong inaayos sa mga sirang bagay na itinatapon ng iba. Ang makina, parang tao lang. Kapag inintindi mo, babalik ang lakas nito. Habang patuloy siyang nag-aayos, unti-unting lumabas ang kwento ni Lito. Hindi lahat ng naroroon ay nakakaalam. Pero si Gerald, Bugoy at Daniel ay matagal nang may kutob na may mas malalim pa sa pagkatao niya. Dati akong mekaniko, biglang sabi ni Lito habang pinupunasan ng pawis. Noong kabataan ko, nakapagtrabaho ako sa iba't ibang pabrika. Pero dahil sa aksidenteng kinasangkutan ng pamilya ko, nawala ang lahat. Nalugmok ako sa utang at nauwi sa lansangan. Dahil sa sinabi ni Lito ay natahimik ang lahat.
parang isang kutsilyong bumaon sa puso ng bawat nakikinig. Ang taong kanilang tinatawag na pulubi ay minsan ding naging isa sa kanila, ngunit mas malapit ang sinapit. Naglakad ako sa mga kalsada, nag-ayos ng sirang radyo, bisikleta, kahit anong makalawang na gamit na itinatapon ng tao. Doon ako natuto. Ang langsangan na nagturo sa akin ng pakiramdam at pakikinig na hindi mo matututunan sa libro. Nang matapos ang kanyang kwento, bigla niyang hinigpitan ng isang malaking bolt. Tumigil ang lahat ng tao sa kanilang ginagawa. Ang makina ay nagsimulang huminga ng mas maluwag. Parang isang taong matagal na nalunod at ngayon nakakahinga na muli. Subukan natin uli, sabi niya. Muling pinindot ang switch. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na paos. Hindi na parang mamamatay. Malinis, maayos at tuloy-tuloy ang andar ng makina. Ang mga ilaw ng planta ay kumislap. At ang mga conveyor belt ay gumulong na parang bagong-bago. Palakpakan ang sumunod. Sigawan, iyakan at halakhakan ng mga trabahador ang umalingaw-ngaw. Ang imposible nangyari sa harap nila. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Si Engineer Sarmiento ay napayuko, nanginginig sa galit at hiya. Imposible ito. Paano nagawa ng isang gaya niya ang hindi naming magawa? Tanong niya. Lumapit si Gerald at mahigpit na niyakap si Lito. Ikaw ang nagturo sa amin na hindi hadlang ang kahirapan para maging marunong at kapaki-pakinabang. Si Bugoy naman halos mapatalon. Kuya Lito, para kang bayani. Kung wala ka, wala kaming trabaho ngayon. Si Daniel, bagamat hindi masyadong expressive, ay tumango at ngumiti. Ngayon ko lang naintindihan. Minsan, ang taong minamaliit natin, siya pa ang may hawak ng sagot. Ngunit bago matapos ang lahat, humarap si Lito sa karamihan. Mga kapatid, aniya, huwag niyo akong tingnan bilang tagapagligtas. Isa lang akong taong tulad ninyo na nagtiwala sa sariling kakayahan. Tandaan ninyo, kahit saan ka man mapadpad, kahit sa lansangan pa, hindi mawawala ang talino at karanasang itinanim sa iyo ng Diyos. Ang kailangan lang, bigyan ka ng pagkakataon. At sa unang pagkakataon, ang pulubi ay hindi na itinuring na hamak. Siya na ngayon ang naging ilaw ng inspirasyon sa buong planta. Samantala sa kabilang banda naman, ang buong planta ay puno ng ingay ng masiglang makina at ng mga trabahador na tila nabuhayan ng loob. Hindi matatawaran ang tuwa ng lahat. Mula sa pinakamababang kawani hanggang sa mga matagal nang nawawala ng pag-asa. At ang pinagmula ng lahat ng iyon ay ang taong ilang oras lamang ang nakalipas ay minamaliit nila bilang isang pulubi. Si Lito, na nakaupo sa gilid. Pinupunasan ng mga kamay na punong-puno ng grasa. Tahimik lang siya. Nakatingin sa makina na ngayon ay umaandar ng mas maayos kaysa dati. Hindi niya hinahanap ang palakpak o papuri. Sapat na sa kanya na makita ang mga trabahador na muling nagkaroon ng sigla at pag-asa. Lumapit si Gerald, dala ang isang bote ng tubig. Lito, para sa iyo. Alam mo ba kung gaano kalaking bagay ang ginawa mo? Ilang libong pamilyang muling magkakaroon ng hanap buhay dahil sa iyo. Tinanggap ni Lito ang tubig at uminom. Pagkatapos ay ngumiti. Hindi ako ang tunay na dahilan. Kung hindi dahil sa tiwala ninyo, hindi ko rin magagawa to. Ang makina ay parang puso. Hindi tatakbo kung walang nagtutulungan. Si Bugoy naman ay hindi na nakapagtimpi. Kuya Lito, hindi ka na pwedeng bumalik sa lansangan. Dapat dito ka na sa amin. Dapat makita ng lahat ang talento mo. Tumango si Daniel. Oo, panahon na para makabangon ka ulit. Hindi ka pulubi, Lito. Isa kang maestro ng mga makina. Hindi nagtagal, dumating ang mismong may-ari ng planta. Isang matandang lalaki na kilala sa pagiging istrikto at hindi basta nagbibigay ng papuri.
Ngunit ngayon, sa harap ng lahat, lumapit siya kay Lito. Anak, aniya. Hindi ko akalaing makakakita ko ng ganitong kababalaghan. Ilang ulit ng muntik masara ang planta dahil sa sirang makinang ito. At kahit mga lisensyadong inhenyero'y sumuko. Pero ikaw ang nagbalik ng buhay dito. Hindi lang makinang inayos mo, kundi pati puso ng aking mga tao. Namilog ang mga mata ng lahat nang biglang iabot ng may-ari ang kanyang kamay kay Lito. Mula ngayon, gusto kita kunin bilang tagapayo ng planta. Hindi mahalaga kung wala kang diploma. Ang mahalaga, may puso at kaalaman ka na higit pa sa libro. Napaiyak si Lito, ngunit pinilit niyang maging matatag. Kung iyon po ang nais ninyo, tatanggapin ko. Pero sana, bigyan niyo rin ng pagkakataon ng iba pang gaya kong galing sa lansangan. Maraming kagaya kong may talento, pero hindi nabibigyan ng pagkakataon. Tumango ang may-ari. Iyan ang gagawin natin. Nito. Mula sa araw na iyon, nabago ang ihip ng hangin sa planta. Hindi na inusgahan ng isang tao base lamang sa damit o estado sa buhay. Natutong igalang ng lahat ang bawat isa. At nakita nilang ang tunay na yaman na hindi laging nakikita sa diploma o titulo, kundi sa puso at karanasang dala ng tao. Si Gerald, Bugoy at Daniel ay naging mas malapit kay Lito. Hindi lamang bilang kaibigan, kundi bilang pamilya. Silang naging saksi kung paano itinuwid ng isang taong dating pulubi ang pananaw ng isang buong kumpanya. Si Bugoy, na dati laging patawa, ay nagsimulang mangarap na maging mekaniko rin. Si Daniel, na laging tahimik, ay natutong magsalita at ipaglaban ng tama. At si Gerald, na dati kontento lang sa pagiging trabahador, ay nagkaroon ng tapang para maging leader ng kanilang grupo. Samantala, isang gabi, habang pauwi si Lito, napahinto siya sa paglalakad. Hawak-hawak niya ang lumang toolbox na dati gamit lamang niya sa pag-aayos ng sirang radyo at bisikleta sa kalsada. Ngayon, iyon ang naging simbolo ng kanyang muling pagbangon. Salamat Panginoon, bulong niya habang nakatingala sa langit. Salamat sa pagkakataong ibinigay mo. Hindi ko man mababago ang nakaraan, pero kaya ko pa ring lumikha ng bagong bukas. At mula noon, hindi na muling tinawag na pulubi si Lito. Siya na ngayon si Maestro Lito, ang taong nagpapatunay na kahit gaano kababa ang iyong pinagmulan, maaari ka pa ring umangat at maging inspirasyon ng marami. Sa uling pag-ikot ng makina, tila kasabay nitong umikot ang bagong kapalaran ng lahat. At sa bawat ugong nito, paulit-ulit na nagpapaalala, walang taong dapat maliitin. Ang tunay na talino, lakas at karunungan ay maaaring matagpuan kahit sa pinakabinabaliwalang nilalang. At doon nagsimula ang bagong kabanata ng buhay ni Lito. Hindi bilang pulubi, kundi bilang huwaran ng pag-asa at tagapagligtas ng isang buong pamayanan. Kayo, ano pong masasabi niyo sa kwento natin ngayon na nakaka-inspired? Maaari niyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.